This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa English. Kanina binasa ng ating kapatid sa Tagalog. So, buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 18, verses 9 to 14. Luke chapter 18, verses 9 to 14. At ganito po ang sinasabi. And he also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and was praying this to himself, God, I thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. I tell you, this man went to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Malamang narinig na po natin ang kasabihan na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ibig nitong sabihin, malalaman natin ang pagkatao ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan. Tingnan mo lang ang kanilang kaibigan, more or less, malalaman natin ang kanyang mga interests, kung ano yung kanyang ambitions, kung ano yung kanyang hilig. Makikita natin yun doon sa kanyang mga kaibigan because they have all these in common. Even how they think, makikita natin yun. Aside from friends, makikilala din po natin ang isang tao sa pamamagitan ng mga aklat na kanyang binabasa at kung paano siya manalangin. Sa umagang ito, pag-aaralan natin ang isang parable on prayer. Title natin ay The Pharisee and the Tax Collector, a parable on approaching God in prayer. This is the last sa series natin on biblical warnings against problematic prayer. Kung pakikinggan po natin ngayon ang mga dalangin ng bawat isa, if we are given that privilege, ano kaya ang makakayag tungkol sa kanila? Mapapansin natin na mayroong mga mahabang panalangin at mayroon namang iba na kung manalangin ay maiksi lang. Mayroong very poetic sa kanilang mga ginagamit na salita. Mayroon namang straight to the point. Malalaman din natin kung ano ang pagkilala ng mga nananalangin sa Diyos at kung ano ang pagkilala rin nila sa kanilang sarili. Malalaman natin ang mga fears ng bawat isa kapag nakinig tayo sa kanilang mga panalangin, kung ano yung mga worries nila and other concerns, mga desires nila, mga nais nilang direction sa kanilang buhay, nais nilang gawin, mga ambitions nila at mga needs. Malalaman din natin kung kanino sila umaasa para sa kanilang katubusan o kung tiwalang-tiwala ba talaga sila sa kanilang sariling kakayahan. Sa makatuwid, nahahayag kung sino talaga tayo sa ating mga dalangin. At kung kinalulugdan, at the end of the day, kinalulugdan ba ito ng Panginoon? O hindi? Sa ating passage, ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ano ba ang talinghaga? Ang talinghaga, as we have learned in the past, ay mga kwentong makalupa na may makalangit na kahulugan. So ginagamit ng Panginoon ang mga instances or examples from everyday life. Magsasabi siya ng isang kwento at gamit-gamit yung larawan na nagmumula sa pang-araw-araw na buhay. Doon niya bibigyan ng makalangit na pakahulugan yung kwentong yun. So for this morning, panalangin ko po mga kapatid na matulungan tayo sa ating pag-aaral
na makilala ang Diyos at ang ating mga sarili. Nawa malaman po natin ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Panginoon. Sa paglapit natin sa Kanya sa panalangin para makatugon tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Before we approach Scripture, ganito muna ang ating magiging tanong. So, ang tanong natin ay, paano ba dapat tayo lumapit sa Panginoon sa tuwing tayo ay nananalangin? Paano ba dapat tayo lumapit sa Panginoon sa tuwing tayo nananalangin? Or how should we approach God in prayer? Ganito ang magiging balangkas po ng ating passage sa umagang ito. Sa verse 9, makita po natin yung setting or background at yung mga pinatutukuyan ng ating Panginoon na nakikinig sa kanyang talinghaga. Tapos sa verses 10 to 13, nandyan po yung larawan ng Fariseo at ng maniningil ng buwis or tax collector. Malalaman din po natin dyan ang kanilang pakay at naman ng kanilang mga panalangin. And then in verse 14, ibibigay ng Panginoong Jesus ang hatol sa kanilang dalawa. This leads us now doon sa ating passage sa Luke chapter 18, verse 9 onwards. Dito sa ating passage, nagmula ang Panginoon sa Galilee at pababa na siya papuntang Jerusalem para mamatay. And in this particular passage sa Luke chapter 18, He is passing between Samaria and Galilee. Ang Galilee po ay lake. And from their location, malamang natanaw nila ang templo ng Jerusalem. Dito sa tabi ay nagkwento ngayon ang Panginoon ng ilang talinghaga. Sabi dito sa verse 9, and He also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. Itong parable of the Pharisee and the tax collector, hindi naman ito lang yung parable na sinabi niya. Nagsimula yung pagkwento niya sa kanila sa chapter 18 verse 1. He began with them by telling them a parable on prayer from verses 1 hanggang 8. At finalo up niya ito with another parable which is this one, yung starting verse 9. Ngayon dito, may hint tayo kung sino ngayon ang kausap ng Panginoon. Alam naman natin pag umiikot ang Panginoon o naglalakad siya sa mga bayan, maraming sumusunod sa Kanya, maraming tao na nakikinig sa Kanya. Iba't ibang klase ng tao ang nakapalibot sa Kanya. Bukod sa mga apostol at mga tagasunod niya, nandyan syempre yung mga nakikiusig. Or yung mga, sino ba yan? Gusto lang makilala sino ba itong gurong ito na maraming tagasunod. Hindi lang yon. Nandyan din syempre yung kanyang mga kaaway. At sa talinghagang ito, sabi ng Panginoon, o sabi ni Luke rather, He also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous and viewed others with contempt. Agad-agad na pumapasok sa ating isipan kung sino ang pinatutukuyan dito. Sino yung nakikinig sa Kanya? Kung para kanino itong talinghagang ito. Kapag pinag-uusapan ang self-righteous, sabi ng ating kapatid kanina mula sa Tagalog Bible, para ito doon sa mga matuwid ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Self-righteous. Agad-agad na pumapasok sa ating isipan na ang mga ito ay mga Fariseo. Pero we have to understand na hindi syempre lahat ng Fariseo sa Bible ay ganito. Scriptures tell us na may mga Fariseo na nakakilala rin sa Panginoon. Tulad ni Nicodemus sa John chapter 3 at si Joseph of Arimathea. Si Joseph of Arimathea, matatandaan natin siya yung nag-offer ng kanyang libingan para sa Panginoon. Here, Dr. Luke tells us na mas malawak ang sakop. Hindi niya binanggit na para ito sa mga Fariseo lang. Hindi. Mas malawak ang sakop na pinatutukuyan ng talinghaga sapagkat itong kwento na ito ng Panginoon ay para sa mga nagsisiasa sa kanilang mga sarili na makapasok sa kaharian at ang tingin sa sarili matuwid
at pumahamak sa iba. Let's proceed sa verses 10 to 13. Yung description ng Pharisee at tax collector. Sabi dyan, 2 men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. So Jesus proceeds to tell the parable. At sabi niya, the Pharisee stood and was praying this to himself, God, I thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Nagpaparinig pa siya, no? Verse 12, I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. Ayon dito sa talinghaga, may dalawang klase ng tao, o may dalawang lalaki ayon sa Panginoon. Isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. At pareho silang nagsipanhig sa templo. Background muna. Ang templo ng Jerusalem, mapapansin natin, and whenever they talk about the temple of Jerusalem, laging ang verb na ginagamit, they went up into the temple. Sapagkat ang temple ng Jerusalem ay nakalagay sa taas ng isang bundok. Itong bundok na ito ay 780 meters above sea level. How does that compare? Compare natin. Ang Burj Khalifa ay 828 meters. So, a little over 100 meters lang ang difference. Mataas ang bundok ng Jerusalem. At umaakyat sila. Ginagawa nila yon taon-taon. And itong dalawang ito ay umakyat sa templo ng Jerusalem. Ano daw ang layunin nila? Bakit sila nagsipanhig? Scripture tells us these two men went up into the temple to pray. Napag-aralan po natin in past Sundays na ang definition po ng pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At nakabatay po ito sa kapahayagan ng Diyos. Sa makatuwid, ang panalangin ay pagtugon sa Kanya na ang Diyos ang nagsimula na pakikipag-usap na ito sa pamamagitan ng paghayag ng Kanyang sarili. Sabi nga natin sa ating statement of faith, we believe that prayer is our humble response to the knowledge of God our Father in heaven. It is our humble response to the knowledge of God our Father in heaven. Tignan natin ang mga tauhan ngayon ng talinghaga. Unahin po muna natin yung Pariseo. Sino pa siya? Sa isip po ng mga Hudyo noong unang panahon, hindi naman kontrabida po ang mga Pariseo. Sa isip nila. Sapagkat kilala naman sila, part sila ng society. Kilala sila bilang mga religious leaders ng bayan. Mataas ang tingin sa kanila ng mga tao dahil committed sila sa paggawa ng mabubuting gawa sa society. Ginagalang sila at experts din sila sa Old Testament. So, walang problema. Kung initially dito sa kwento ng Panginoon, sinasabi niya, umakyat sila sa templo para manalangin, wala tayong nakikitang problema doon. Dahil religious leaders ang mga Pharisees. Ibang usapan naman kapag pinag-usapan ang tax collector. Ang mga Hudyo po ay patriotic. Mahal nila ang bayan at mahal din nila siyempre ang taong bayan. Mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Alam nila na nagmula sila kay Abraham na tinawag ng Diyos at pinangakuan na maging malaking bayan. Sa kanila binigay ang 10 utos. Mababasa natin yan in the passages of Scripture. Sila ang mga hinirang dahil sila ay tuli. Yun yung outside na display. At the same time, sa kanila rin nagmumula ang Mesiyas ayon kay Propeta Isaias. Pero, wala silang pagtingin sa mga pagano
Wala rin silang pagtingin sa mga hentil, at mas lalong wala silang pagtingin sa mga maniningil ng buwis. Bakit? Ganito yan. May inimplement na system kasi ang imperyo ng Roma sa bawat bayan na sinakop nila sa imperyo. And so, ang nangyayari ngayon, may taxing system sila sa bawat bayan. Ngayon, mas magiging effective ngayon ang paniningil nila sa bawat bayan kung mag-a-assign sila ng mga tao na nagmumula doon. Mga citizens mismo ng bayan na yun. Natural, syempre, kasi ang mga taga-Roma, hindi naman syempre nagsasalita ng, at hindi nila alam ang kultura ng mga Hudyo. So, nag-a-assign sila syempre ng mga tax collectors, mga head tax collectors doon. At yung kanyang, bawat head ng tax collector, may mga tauhan yun. For example, si Matthew. Matthew or Levi was a tax collector. At most probably, head tax collector siya. Si Zacchaeus, isa pa yun, na tax collector. At itong mga tax collector na ito ay mayayaman. Bakit? Ito na, dito na papasok. Ang ginagawa ng Roma, so papatawan nila na halimbawa, papatawan nila, ito ang tax na dapat singilin dyan. Ang ginagawa ngayon ng mga tax collector, tataasan yung singil. At minsan yung iba, sobrang taas ng singil, syempre nagiging pabigat sa taong bayan. Grabe sila minsan kung magpatong. Kaya kung ikaw ay tax collector noong unang panahon, ang tingin sa'yo ngayon ay taksil sa bayan. Bakit? Pabigat ka eh. Ang kinakatawan mo ay hindi naman yung bayan eh. Kumakatawan ka sa mga hentil at pagano. Kumakatawan ka sa Roma, ang sumakop sa Israel. Hindi ka kumakatawan sa kapwa mo Hudyo. Kaya kung mas natin na patriotic sila eh. And so, ang turing sa iyo, kaaway at taksil. And that's why they hate tax collectors. At ngayon, sinasabi ng Panginoon, sino daw ang umaakyat papuntang templo? Isang Pariseo at isang tax collector. Teka, pwede ba yun? Bakit may kaaway dyan at may taksil na pumapasok sa templo? Bakit pinapapasok yan? So, eto na. Para sa kanila, kung ikaw ay tax collector, huwag ka nilang makita-kita sa templo. And in our parable, ramdam natin ngayon yung kung tayo ay nakikinig sa Panginoong Jesus at alam natin ang background na ito, mapapataas na lang yung kilay natin. Ha? Bakit ganyan yung kwento? Nagsisimula pa lang. So, makinig tayo. Ang templo na binabanggit dito ng Panginoong Jesus naman ay hindi ito yung templo ni Solomon. Baka yun yung nasa isipan natin. Ito po ay ang second temple na pinagawa po ni King Herod. Ang first temple ay nasira na nung nilipol ng Babylon ang Jerusalem. So, sinakop sila ng Assyria, sinakop ng Babylon ang Assyria, and later on, nasira yung templo nung nilipol yun. At syempre, ito yung mga panahon ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan nung tinangay sila papuntang Babylon. After that, sino ang sumakop sa Babylon? May mga ilan pang mga sumakop doon. Nandyan ang mga Persians, nandyan ang mga Greeks, and then nandyan ang Rome. Till the time of Christ. So, ang nagpagawa nitong templong ito ay hindi Israelita. Ang nagpagawa ay Idumean. Hentil. So, mapapailing ka na lang. Napakaganda ng templo, pero ang nagpagawa ay isang hentil. Hindi Hudyo. Si Herod the Great. At si Herod the Great ay kaibigan ng Roma. At dito sa templong ito, pumasok ang Pharisee at tax collector. Punta tayo ngayon doon sa loob ng templo. Ang sabi dyan kasi, nung pumasok sila sa templo,
The Pharisee stood and was praying this to himself. Tapos ang isa pang description doon sa tax collector, he was standing some distance away. Magkalayo daw sila. According to scholars, yung templo, mayroong courtyard yan. Hindi ka pwede basta-basta pa parang building na lang tapos papasok ka kaagad. May courtyard yan na parang malawak na plaza na nakapaligid sa templo mismo. At may portion doon na kung saan maraming nagtuturo na mga matatanda ng Israel. Doon mo sila makikita na nagkukumpulan at nagtuturo sila. Doon malamang nakatayo yung Pharisee. May portion ito na kung saan doon sila pwedeng nakatayo, nagtuturo, pwedeng nananalangin. We have to understand na paniwala nila kasi na yung templo ay dwelling place ng Panginoon. So kung dwelling place ito ng Panginoon at pumunta ka sa templo at may privilege kayo na may access kayo sa templo, ibig sabihin maganda ang relationship niyo sa Panginoon. Kaya kayo may templo. Pero at the same time, doon sa nakapaligid sa plaza, sa labas ng templo, mayroong nakapaligid pa doon na nakapalibot rather na court of the Gentiles. Ito yung court na pwedeng magkumpul doon ang mga hindi Hudyo. Nakahiwalay po ang mga Hentil sa mga Hudyo. At hindi sila pwedeng lumapit. Pinakamalayo na part yung court of the Gentiles. At dito malamang pumunta ang tax collector. Kaya sinabi, and he stood afar off. Malayo siya sa Pariseo. Kasi nandun sa pinakalabas yung, at pinakamalayong part, yung tax collector doon sa court of the Gentiles. There's that feeling na malayo ngayon siya sa Diyos. Kaya na lang, gano'n na lang din ang yabang ng mga Hudyo. Kasi sila pwedeng, lalo na yung mga Pariseo, pwede silang lumapit sa templo, may access sila doon, sa pinakamalapit na part para sa mga teachers. Tapos yung mga Hentil nandun sa pinakamalayo na part. May dalawang schedule din ng mga community prayers. Meron sa 9 a.m. at saka 3 p.m. na prayers. Most probably ito yung pagkatapos ng 3 p.m. prayers kaya umakyat sila. Ano raw ang naging laman ng kanilang panalangin? Tingnan natin sa verses 11 and 12. The Pharisee stood and was praying this to himself. Tingnan natin the Pharisee, ano daw sabi niya? God, I thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. It is interesting dahil ang language na ginamit dito ng Panginoong Jesus ay malakas daw na nag-pray itong Pharisee. Malakas ang boses niya. So, hindi yan katulad ng pagbasa natin na tahimik lang. Pasigaw niya sinabi ito. Dinig ng mga tao. Now, yung ginawa dito ng Pharisee, hindi ito strange or weird para sa mga Hudyo noon. Ganito talaga ang gawain ng mga Phariseo. Tatayo, kahit na magulo at maingay, tatayo sila at maririnig mo ang kanilang panalangin. Kahit pag pumunta ka ngayon doon sa Jerusalem, may Wailing Wall. Doon sa Wailing Wall, maririnig mo yung mga panalangin nila. Haharap sila doon sa pader at doon nila sasabihin yung mga panalangin nila. So malamang ganito din yung ginawa ng Pharisee. Sabi din dyan, nag-aayuno din daw siya. Ilang beses siya mag-ayuno? I fast twice a week. Ang requirement po sa Old Testament, pag nag-fasting ka, once a year. Once a year. Leviticus 16:29, Numbers 29 verse 7. Pero itong taong ito, kung mag-fasting daw siya ilang beses, twice a week. Compute natin. 2 fasts per week times 4 weeks in a month times 12 months in a year. Ilang beses siya mag-ayuno? 96. 96. Grabe yung commitment niya, no? Pero ang requirement, once a year lang.
Hindi lang yon. Sabi din dyan, nagbibigay din daw siya ng ikapo o yung tithe or yung 10% ng kanyang mga earnings at pag-aani. Based sa Deuteronomy 14:22, Matthew 23:23, kailangan itong 10% ay based lang doon sa pag-aani mo or the things that you earn. Pero sabi dyan, ano daw ang binibigay ng Pharisee? Sabi niya, ang claim niya, ang binibigay niya, nagtatithe siya sa mga bagay na natanggap niya at kanyang nakakamtan. Hindi lang based yun doon sa earnings niya. Lahat ng bagay na dumadating sa kanya, may tithes siya. Wow! At itong Pharisee na ito, alam niyang mabuting tao siya kumpara sa iba. Very committed siya, tapat siya, very generous rin siya. At nakaka-impress ang kanyang kabutihan. Di po ba? Kung mabubuting tao ang mapupunta sa langit, siya ang mauuna. Kung mapupunta ang mabubuting tao sa langit. Kamustahin naman natin ang tax collector. Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 13, But the tax collector. Whenever we read the Bible, merong conjunction na but, ibig sabihin may pagkakaiba. May pagbabago. Sabi niya, but the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. Kung kanina alam ng Fariseo na mabuti siyang tao, dito ang tax collector, alam niya na siya ay masama, na siya ay makasalanan. Makikita natin ito sa kanyang pagtayo at pagkilos at sa laman ng kanyang panalangin. Sabi diyan, hindi man lamang siya makatingin sa langit. Hindi lang yon. Ano pang ginagawa niya? Dinadabukan din niya ang kanyang dibdib. At sinasabi, O Diyos, mahapal po kayo sa akin na isang makasalanan. Sa mata ng mga Hudyo, mayroon ngayon tayong makikita mga taong pinakamasama at dapat mapahamak. At kung meron man, ito na yon, yung tax collector. Pero, sa mata ng tao yun. Ano ang evaluation ngayon ng Panginoong Jesus? Anong hatol niya? Verse 14. I tell you, this man went to his house justified, rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Na-imagine ko lang ang mga nakikinig sa Panginoon, especially ang mga matatanda po sa Israel, habang sinasabi niya ang mga salita na I tell you. Kasi, hindi ito ordinaryong salita. Kung ikaw, propeta noong unang panahon, o tagapahayag, hindi mo gagamitin itong salita. Ang gagamitin mong salita, it is written. It is written. Ayon sa nasusulat, o ayon sa Old Testament, ito ang sinasabi ng Diyos. Pero hindi mo sasabihin with authority, I tell you. And so very emphatic itong ginamit ng Panginoong Jesus. Na mayroon siyang authority, I tell you. At malamang dito, habang naririnig ito ng mga matatanda, na nagtitiwala sa kanilang mga sarili. At ang tingin sa kanilang sarili ay mga matutuwid at humahamak sa iba. Nagpipigil na sila malamang dito. Gusto na nila siyang batuhin. Kasi Panginoong Jesus lang ang may karapatan at may tapang na gamitin ang salitang I tell you. Na para bagang siya ang salita ng Ama. Totoo naman eh. Hindi siya tulad ng mga propeta ng unang panahon. He is the authority who has come down. He is the Word of God. And so just as these
these listeners who viewed others with contempt, they now view Jesus Christ with contempt. Who does Jesus think He is? Sino ba ang tingin niya ano tingin niya sa sarili niya? Sino ba siya? Mga kapatid at kaibigan, ito ngayon ang pinagkaiba ng mga nakikinig sa Panginoon at na-offend sa Kanya, at ang mga nakikinig sa Kanya at nagmamahal sa Kanya. Sapagkat siya na hindi nagkasala ang nagpakababa sa harapan ng Diyos Ama at namuhay ng tapat. Siya ang ating naging kinatawan sa harapan ng Diyos, sapagkat sa ating kasalanan, hindi tayo karapat-dapat. Sa ating mga sarili, hindi tayo tatanggapin ng Ama. Ganun pa man, kusa niyang binitawan ang karapatan niyang manatiling kapantay ang Diyos at namuhay bilang isang alipin dito sa lupa. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao, nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Ngunit hindi siya nanatiling patay. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. So, how should we now apply this? How do we approach God in prayer? Napapansin po natin na parehong itong Pharisee and tax collector, pareho silang makasalanan. Therefore, hindi ito katulad ng mga tinuturo ng iba. Pharisee versus tax collector ito. Nasa kwento. Hindi. Hindi ito ganun. Na Pharisee versus tax collector, may papanigan kang isa. Pareho silang makasalanan. Na kung saan ang conclusion, hindi dapat dapat tularan yung tax collector. Dapat tularan yung pagiging religious ng Pharisee. Hindi. Hindi ganun yun. Kailangan natin maintindihan na sa panahon natin, gumagawa ang tao ng mabuti, hindi upang ipahayag na kilala nila ang Panginoon. O para kalugtan sila ng Panginoon. O gumagawa sila ng mga bagay sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Hindi ganun ang ginagawa natin ngayon. Gumagawa sila ng mabuti kasi masarap sa pakiramdam. Pansinin nyo na lang. Tanungin nyo. Pagkatapos gumawa ng mabuti, manood kayo ng mga videos, anong comment nila sa ginawa nila? Ang sarap pala sa pakiramdam pag tumulong ka sa iba. Meron ka bang maririnig na tungkol sa pagpuri sa Panginoon? Wala! Gumagawa sila ng mabuti kasi masarap sa pakiramdam. It is all about feeling good about themselves. Pero ano sabi dito ng Panginoon? Verse 11, the Pharisee stood and was praying this to himself. Hindi naman talaga gustong makausap ang Panginoon. Hindi naman talaga nila gusto na purihin ang Panginoon. Pinakikita nila na nagpipray sila, pinakikita nila na religious sila, pinakikita nila na kilala nila ang Panginoon, pinakikita nila sa iba na kinakausap nila ang Panginoon. Pero Panginoon ba talaga ang kausap nila? Sabi ng Panginoon, the Pharisee stood and was praying this. Kanino? Hindi sa Diyos. Sa kanyang sarili. All they want to do is to congratulate themselves. It was all about me, myself, and I. At in-expose sila ngayon ng Panginoong Hesus na paniwalang-paniwala sila sa kanilang kasinungalingan. At ganyan din tayo minsan. Pinapaniwala natin ang ating mga sarili sa ating mga kasinungalingan. Na okay tayo sa harapan ng Diyos. Na feeling natin, porket masarap sa pakiramdam natin, okay na tayo sa harapan ng Diyos. Na okay ang ginagawa natin. Pero sa totoo, napakalayo sa Kanya. Sa totoo lang, hindi nila siya kilala. And
And Jesus considered the Pharisees' prayer, even though religious siya, he considered the Pharisees' prayer offensive and unacceptable. May sinabi po si John Calvin, isang sa mga kilalang theologian at reformers noong 16th century, ukol sa pagkilala sa Diyos at pagkilala sa ating mga sarili. Sabi po niya, pakinggan natin siya. Sabi niya, true and sound wisdom consists of two parts. True and sound wisdom consists of two parts. The knowledge of God and of ourselves. Hindi ito tungkol sa search your heart, introspection, at saka psychological understanding of the inner self. Minsan pag nagdi-discuss ang mga psychologists at saka mga human resources people. Hindi ito yun. Yung mga search your heart, hindi ka ganyan tao, mabuti ka, kilala kita. Hindi ito ganon. Ayon kay John Calvin, unang-una, hindi natin makikilala ang ating sarili kung wala tayong tunay na pagkilala sa Diyos. Kapag nakilala natin ang Diyos, na siya'y banal, na siya'y matuwid, na siya ang pinakamarunong at maalam sa lahat, doon pa lang natin makikilala ang ating sarili. Na tayo'y marumi. Na tayo'y liko. Na tayo ay mangmang at lugmok sa kasalanan. Makikilala natin ang Diyos at tayo ay Kanyang mga nilalang sa pamamagitan ng Kanyang salita. And so, dito sa verses 9 and 11, we approach God with a knowledge of truth. We cannot approach God with ignorance. Hindi natin pwedeng i-claim sa Kanyang harapan na hindi natin siya kilala. We approach God with the knowledge of truth. Number 2, verse 14. We approach God with an attitude of humility. We approach God with an attitude of humility. Ang madalas na problema po natin kapag haharap po tayo sa panalangin at pagsamba, ang isip natin ay malinis tayo. O mabuti tayo kumpara sa ibang tao. Mahilig tayo sa ganun. Kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Parang pansinin natin yung panalangin ng Fariseo. God, I thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Kinukumpara natin ang ating mga sarili sa iba at sinasabi natin at binibigyan natin katuwiran yung ating karumihan. Pero this is double talk. Nagtatago tayo sa mga kasalanan ng iba. O pwede rin natin sabihin na sinasangkalan natin yung iba para sila ang hatulan ng Diyos, tapos tayo ang i-accept. As if makakatago po tayo sa mata ng Diyos. Hindi lang yun. Pag ganun ang ginawa natin, tinataas natin ngayon ang ating mga sarili. Binababa natin ang iba para palabasin na mas malinis tayo kaysa doon sa pinatutukuyan natin. Nagpapa-impress tayo sa Diyos as if mai-impress siya sa atin. Pero ano sabi ng Panginoong Jesus dito? Verse 14. At sino raw ang ituturing na matuwid? Sabi niya, for everyone who exalts himself will be humbled. Itataas mo sarili mo, ibababa ka ng Diyos. And he who humbles himself will be exalted. Ito ang punchline ng buong talinghaga. Tulad ng sabi ko, hindi ito tax collector versus Pharisee. Ang tinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos ay ang marunong magpakababa sa kanyang harapan. Pinapakita niya na may tunay siyang pagkilala sa Panginoon
at kilala niya ang kanyang sarili. And so we approach God with an attitude of humility. Natural. Maharap ka sa hari eh. Humihiling ka sa hari. Hindi pwedeng basta-basta ka nalang haharap na parang sino kang boss. Hindi ka boss sa harapan ng Diyos. Hindi tayo boss. Tayo ang may kailangan. At siya ang nagpo-provide. Siya ang hari, tayo ang kanyang mga subjects. Number 3, verse 13, we approach God in faith. We approach God in faith. Para ituring tayong matuwid sa harapan ng Diyos, kailangan lumapit tayo ng may pananalig sa Diyos. Nananalig tayo na mula sa kanyang kagandahang loob, siya ay nagpapatawad at siya ay nagpapawalang sala. Pakinggan natin ang dalangin ng tax collector dito sa verse 13. Sabi niya, simpleng-simple. Hindi mabulaklak. God, be merciful to me, the sinner. Simpleng-simple. Bigla akong natandaan. Hindi ko na ilagay sa notes ko. Pero gusto kong balikan yung panalangin ng tax collector. Papansin natin dito na itong yung panalangin niya, napakaiksi. Probably one of the shortest prayers in the whole of Scripture. And very straightforward. Pero it is a prayer that God responds to. Alam niya na makasalanan siya. Alam niya na hindi siya karapat-dapat. And yet, alam niya rin. Alam niya rin na sa pagpapakababa niya, alam niya na ang Diyos ay hindi malupit. Alam niya na ang Diyos ay maawain, mahapagin. Kaya inilapit niya ang kanyang pangangailangan. Kinilala niya na ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanya. Hindi niya dinagdag ang kanyang mga gawa. May dinagdag ba siya dyan? Meron siyang ginagawa? Meron bang parang katulad sa tax collector? Ay, Panginoon, hindi ako tulad nila, ganyan. Nagtatides ako. Nag-aayon na pa nga ako twice a week. Dito may sinabi ba? Dinagdag ba niya ang kanyang gawa para ituring siyang matuwid ng Diyos? Wala. Pero tayo, sa panahon natin, ang tingin natin, Panginoon, gusto natin i-qualify. Panginoon, gumagawa ako nito, nagbibigay ako sa mga mahihirap, tinutulungan ko ang aking mga kamag-anak, nagbibigay ako sa church, ganyan. Ang dami natin gusto natin palusutin ang ating mga sarili sa mamamagitan ng ating mga gawa. Hindi impressed ang Panginoon sa ganun. Sumusunod ako sa 10 Commandments. Hindi impressed ang Panginoon. Simpleng-simple. Hindi niya dinala ang kanyang mga gawa because no one will be justified by their works. God, be merciful to me. Ang sabi pa nga niya, hindi a sinner, kundi the sinner. Kinilala niya na ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanya. Hindi niya dinagdag ang kanyang mga gawa. Binaba niya ang kanyang sarili sa harapan ng kataas-taasan. Lumapit siya kahit hiyang-hiya siya sa sarili niya at walang maipagmalaki. Mga kapatid at kaibigan, faith requires both truth and humility. From this side of the cross, alam natin na ang Panginoon ay nagpapawalang sala ayon sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang gawa ni Kristo Jesus ang siyang nagpapawalang sala sa atin. Tanging ang gawa lamang ni Kristo Jesus ang dahilan kung bakit tayo tinatanggap ng Ama. Pero kung
ang iisipin natin may qualification ba ang ating mga gawa? Wala. Hindi yan katanggap-tanggap sapagkat may bahid tayo ng kasalanan. God's grace for our salvation is free. It is free for us to receive. It is free for you to receive. But it is not cheap. Huwag natin iisipin na wala itong halaga just because it is free. It cost the life of Christ the Son para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at ituring na matuwid. Binayad ito kanina sa inaawit natin. Ano sinasabi doon sa ating awitin kanina? He bore our debts and our sorrows because we had a debt that we could not pay. May utang tayo na hindi natin kayang bayaran. At sino ang nagbayad? Anong binayad? Buhay ang binayad. Para sa ating mga kasalanan at para maituring tayong matuwid. At ang nararapat na tugon sa ganito, kapag binibigay sa iyo ng libre, ano ba dapat tugon pag binibigay na libre? Mukhang hindi yata tayo marunong tumanggap ng libre. Tanggapin natin na may pasasalamat. Huwag mo nang pilitin na i-qualify pa yung mga gawa natin o huwag mo na rin i-qualify na babawi na lang ako sa'yo later on. Binibigay sa'yo ng libre, edi tanggapin mo na may pasasalamat. Yun ang pinakamabuting dapat na gawin. Tanggapin ng may pananalig. Tanggapin ng may pagpapakababa. Tanggapin ng may pagsisisi sa ating mga kasalanan. The only way man is justified in God's presence is by grace through faith alone in Christ alone. Sola gratia, sola fide, solus Christus. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi sa pamamagitan ng ating dunong, hindi sa pamamagitan ng ating posisyon sa templo o sa lipunan o sa ating trabaho. Nakikilala kung sino talaga tayo, mga kapatid at kaibigan, sa ating mga panalangin. At kung tayo ay kinalulugdan at tinuturing na matuwid ng Panginoon. Kapag lumalapit tayo sa Diyos sa panalangin, nararapat lang na lumapit tayo ng may tamang pagkilala sa Kanya. This is the reason God gave us His Word. He gave us His Word so that we can know Him. Para makilala natin siya at makatulog tayo ng may kababaang loob sa Kanyang harapan. Para mapawalang sala tayo sa ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos, nararapat lang na lumapit tayo na may pagpapakababa at pananalig sa Kanya. At itong pananalig ay hindi nakabase sa tunong natin o sa ating kalooban, kundi sa tiwala, sa katotohanan, at sa kagandahang loob ng Diyos. Doon tayo nagtitiwala. At siya ay nagpapawalang sala ng mga makasalanan na tulad natin, na siya ating tinatanggap ng may pagsisisi sa ating mga pagkakasala. So how should we approach God in prayer? Again, verses 9 and 11, we approach God with the knowledge of truth. Verse 14, we approach God with an attitude of humility. In verse 13, we approach God in faith. And so my brothers and sisters and friends, ganito tayo lalapit sa Diyos sa panalangin. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating tapat at mapagmahal na